Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa ngayon ay napakadikit ng standing sa Western Conference sa pagitan ng 3rd seed Los Angeles Lakers, 4th seed Denver Nuggets, 5th seed Houston Rockets at 6th seed Minnesota Timberwolves. Sa ngayon nga ay posible pa itong mabalasa dahil sa injury ng tulad nila Anthony Edwards, Luka Doncic at Peyton Watson ng Denver Nuggets. Subalit si Anthony Edwards nga ay inaasahan ng makakabalik agad habang si Luka Doncic at Austin Reeves naman ay out na nga sa buong regular season at inaasahan na hindi din sila maglalaro sa first round ng playoffs. Kaya naman dahil dyan ang mga team na kadikit nila sa standings ay nais nga na Lakers ang makaharap sa playoffs. Dahil sino ba naman ang ayaw na makaharap ang isang team sa playoffs na wala ang kanilang number 1 and number 2 option sa opensa? Responsible nga si Luka sa mahigit 55 points per game dahil sa kanyang scoring and playmaking at mahigit 35 points per game naman kay Austin Reeves. Yan nga ang mawawala sa Lakers offense mga kaibigan. Kaya naman ang mga team na Denver Nuggets, Houston Rockets at Minnesota Timberwolves kung kakayanin nga nilang pumesto at matapat sa Lakers sa first round ng playoffs, ito nga ang gusto nilang gawin. Without Luka at Austin Reeves ay andyan pa naman si LeBron James. Subalit 41 years old na nga ito at iba pa din nga ang isang Luka Doncic tuwing playoffs lalo na ngayong nasa prime na siya. Proven na nga ito na may kakayahan siyang dalhin ng isang team sa NBA Finals dahil inaangat niya pa nga ang kanyang level of play tuwing playoffs. Ang 33 points per game niya ay mas tumataas pa ito at mas nagiging efficient din siya tuwing napag-aaralan na niya ang depensa ng kabilang team. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Lakers sa umabante sa second round kung hindi maglalaro si Luka at Austin Reeves? Habang pag-usapan naman natin si Nikola Jokic, kahapon nga ay pinangunahan ng kanyang 40 points, 8 rebounds and 13 assists ang Denver Nuggets sa kanilang ikawalong sunod na panalo at pagputol ng 11 straight wins ng number 1 MVP candidate Victor Wembanyama at ng San Antonio Spurs. Unti-unti nang binabawi ng Nuggets ang 3rd seed sa West. Kaya naman ang tanong ngayon ay ano pa ba ang kailangan gawin ni Nikola Jokic para makuha ang kanyang ika-4 na league MVP? Dahil kung stats lang naman ang pag-uusapan ay napakalayo nga ng agwat niya kay SGA at Wemby. Siguro nga yung kay SGA ay understandable pa dahil solid stats din naman talagang pinapakita niya, number 1 sila sa buong NBA at napaka-efficient niya nga lalo na para sa isang guard. Nag-average nga siya ng mahigit 55% shooting sa field kahit na panay mid-range jumpers ang kanyang ginagawa. Subalit kung si Wemby ang magiging MVP na nag-average ng 25 points, 12 rebounds, 3 assists and 3 blocks per game habang andyan nga si Nikola Jokic na gumagawa ng 27 points, 13 rebounds, 11 assists, and 1.4 steals per game on 57% shooting sa field, magiging controversial nga ito talaga mga kaibigan. Dahil kung stats ang pag-uusapan, it's either SGA at Jokic ang pinaka-deserving sa ngayon. Subalit kung depensa naman ang pag-uusapan ay lamang nga talaga dito si Wemby. Subalit may award na nga para dito at yan ay ang Defensive Player of the Year. Sa ngayon nga ay may argument si Nikola Jokic na easily he could have been the league MVP for 6 straight years kung wala lang media fatigue sa kanya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?